Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw mga idol. Danit's Vlog is back again po ulit. Meron po akong re-repair dito na stand fan na electric fan. Ang brand po nito ay Airfinity. Ito po ang motor niya. 16 inches po ito. Ito po ang mga wirings niya. Tapos ang problema po nito, una ko pong nakita ang problema nito, sira po ang thermal fuse nito. Ang thermal fuse po nito nandun po sa loob po ng windings niya sa terminal. Nandun po ang thermal fuse niyan. Tapos ang ginamit niya pong capacitor, ito po 1.5 UF. So ayan yung aking itetester ko rin po para may pakita ko po sa inyo na may problema po. Una, ang thermal fuse nya. Tapos ang kanyang shafting bushing hindi na po freewheeling pagka po ating iikot ng kamay. Ayan, papakita ko po sa inyo na sira po ang thermal fuse po niyan. Ayan, nakasit na po ang aking tester sa times 10. Ayan, calibrate ko muna po. Yan, kita naman. Yan, naka 0 ohms po ako dito sa aking tester. Tapos tusok ko po ang dalawa dito test probe sa power cord. Kuha muna ako ng lock dito dahil medyo tumigas na rin ang ikutan ng rotary switch nya. Yan, tingnan po natin kung gagalaw po ang aking tester o papalo pag inikot ko po dito ang rotary switch. Yan naman po, ang kinat ko lang po dyan ay yung capacitor nya. Yun namang power cord yan na nakatapos sa kumon, hindi ko pa po napuputol. Ikutin ko muna po ng pakanan nito ang rotary switch. Yan, wala pong reaction po aking tester, hindi po gumalaw. Number 2, wala pa rin. Number 3, wala po. I-short po aking tester para makita nyo po na okay po aking tester. Ayan po. Ibig sabihin po, kumpirmado na sira po ang thermal fuse ng electric fan na ito na stand fan na Airfinity. Tapos dito po, ito po naman ang aking pong tester para magkaroon din po kayo ng konti pong idea sa mga baguhan pong mga nagdi-DIY na good po ang motor niyan. Tapos ang sunod ko pong gawin o tester naman po ay yung linya ng capacitor po. Yan. Ito pong dalawa dito na pinutol ko, nakakabit po sa capacitor. Busok po ang dalawang test probe. Yan, pumalo po ang tester. Ibig sabihin po, yun ang pong sukat na ito po ay good ang motor. Tapos sunod ko pong gawin ay tester naman ang capacitor niya. Iset ko po sa times 1K. Ito, tusok po sa linya po ng capacitor na kinat ko naman. Yan o. Yung pumalo din. Sira din po ang capacitor. Wala na pong 1 UF po na susukat sa capacitor. Ito po ay 1.5 UF. Kaya ito po ay pagka ganun po ang sukat sa tester, ito po ay sira din ang capacitor. Yan, tapos ang sunod ko naman pong gawin, ititester ko naman po ang power cord nya kung okay. So yan, natanggal ko na po ang dalawang tornilyo dito sa rotary switch. Nakakabit dito sa gearbox nya. Ito po ang linya ng power cord, ang line 2 nya. Itong mayroong nakalagay na close-in wire connector. Tapos ito naman po pwedeng magkabaliktad ang line 1 o line 2. Ang isa po ay nandito sa switch ng rotary switch. Ito nakatapo ang isang linya po ng power cord galing sa power cord. Yan, nasunod ko pong gawin, tester ko muna po itong isang linya na power cord na nakatap dito sa switch ng rotary switch. Isang linya na nakahinang po dito, nakatap sa rotary switch. Isang isa naman dito sa power cord. Yan.
Kahit naman po dito anong ating adjust sa tester times 10 o times 1K, pag good po ang power cord niyan, yan po ay papalo o gagalaw kasi po ito ay analog tester. Ayan, tusok ko po ang isa dito. Kung papalo ang tester natin, hindi, ibig sabihin din sa kabila ko ilagay. Tapos ilagay ko ulit dito. Ayun, malo po aking tester o gumalaw, ibig sabihin ayos po ang kabilang linya. Tapos tanggalin ko itong loose and wire connector. Ayan, ito po yung common sa windings nya. Ito naman yung linya ng power cord na isa. Ayan, tapos dito ko po ilagay isang test probe. Tapos din isa. Ayun, good po ang power cord. Ayan, para makita nyo rin po bago ko po gawin na ang problema talaga po nito ay thermal fuse. Tapos dito po sa mga speed nya, akin din pong i-tester dito. Pag po ito gumalaw ang tester ko po sa tatlong speed nito, ibig sabihin good po talaga ang motor. Yan, dito po sa isang kulay pink, tapos yellow. Yo, pumalo po o gumalaw ang aking tester. Ilipat ko po dito sa puti o white. Yan, okay din. Tapos ilipat ko rin isa. Yan, okay po. Good po talaga ang motor niya o windings ng electric fan na ito. Yan, naipakita ko na po sa inyo na ang problema po niyan ay thermal fuse saka capacitor po, dahil ang capacitor ay wala na pong 1 UF na nasusukat ko po. Ito po ay 1.5 na nakakabit o kanyang nakalagay. Tapos ito pong bushing shafting niya ay akin din pong titingnan kung pwede pa mamaya pagka binaklas ko po, dahil akin naman pong inipihit dito ay hindi po freewheeling, parang medyo maganit. Ayan. Tapos ang kanyang pinakaliig ay medyo nag-crack na po dito. Baka pag may nakita po ako nito ay palitan ko na rin po ito. Ang sunod ko pong gawin dito ay babaklasin ko na po itong motor nya. Pasensya na po kahit hindi ko na po ipapakita. So yan, balikan ko po kayo. Ito na po ang windings ng stand fan. Yan, paghiwa-hiwalay ko na po yan. Yan, kung mapapansin nyo po ay sobrang dumi pa nito. Marami pa mga alikabok. Lilinisin ko po ito. Tapos akin pong sinilip yung bushing nya ay may mga groove na rin po na nag-uumpisa, kaya ito papalitan ko na itong dalawang bushing na ito para isang gawa na rin po, para isang na rin kalas. Ito naman po shafting ay aking nilihan na ng kaunti. Medyo mababaw naman po ang mga groove nya, kaya ito po yung aking lilinisin pa rin ito ng liha. Kaya ang papalitan ko po dito ay bushing, kasama din po ang bushing sa aking papalitan. Dalawa po yun, likod at saka harap. Tapos ang sunod ko pong gawin, lilinisin ko muna po itong windings niya ng dahan-dahan, at baka tayo po yung makaputol ng windings nito. Babrasin ko muna po ito. Saka yung loob niya po, punasan ko po ng basahan saka toothbrush para matanggal po yung mga alikabok, para pag ating po ikinabit na ay maganda at malinis. So linisin ko muna po ito. Gusto ko muna po magpasalamat sa mga bago pong napadpad sa aking munting channel. Maraming salamat po. Papasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers. Maraming salamat po. Saka sa mga kaibigan ko rin po sa YT, maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa aking munting channel. Dahan-dahan lang ang paglilinis at baka halip na magawa ay makaputol pa po ako na isang tibla nito.
So yan, linis ko na po ng bahagyang windings niya. Yung pati loob niya, saka nabrush ko na po ng konti, nabawasan na pong alikabok. Ang sunod ko pong gawin dito ay maglalagay po ako ng thermal fuse. Dahil may nag-comment po sa aking comment section na gusto rin po nilang makita kung paano po ang pamamaraan ko sa paglalagay po ng thermal fuse. Dahil kami naman po ay may kanya-kanya naman po pamamaraan ng paglalagay ng thermal fuse. Sabi po niya, ano daw po siya, yung newbie o baguhan o beginner sa paggagawa. Gusto po niya makita ang pagkakabit po ng thermal fuse. Kaya ngayon po ay papakita ko ang pamamaraan ko ng pagkakabit po ng thermal fuse. Ang ginagawa ko po dito, ito po ang aking kinakabit na klase po ng thermal fuse. Ang nabibili pong thermal fuse ay dalawang klase. Yung pong isang pahaba at saka isa pong ganitong 14 square na may dalawang paa. Ayan. Ang ginagawa ko po dito, akin muna itong nilalagyan ng tube. Dito sinusukatan ko ito. Kaya gaya nito. Aking puputulan po ito para medyo maiksi lang ang paa. Dahil ang pagkakabitan ko ay aking sinukatan. Pinutulan ko po. Kaya lalagyan ko ito ng tube. Tapos may dalawa po akong wire na ganito. Ito po ay bypass pero may thermal fuse para hindi ko na po halugugin ito o halungkatin ko po ang terminal nito. Ayan. Tapos babalatan ko muna po itong dalawang wirings niya na itatap ko po dyan sa dalawang paa ng thermal fuse. Yan. Tapos ako po ay hindi po naghihinang sa ganito. Ang ginagawa ko po dito, itong wire na ikakabit ko po, aking pinaghahati po ito sa gitna. Yan. Tapos diyan ko po ilalagay yung paa ng thermal fuse. Tapos akin pong pipilipitin po yan. Yan, nasa gitna po yung paa ng thermal fuse sa isang wire. Tapos pinilipit ko po siya sa gitna. Yan, hindi pala kita. Pitin ko pa ng plies. So yan, gumanyan na po yan. Tapos pilipitin ko pa pupunta din sa pataas. Ito naman po kahit hindi po hinangan, yan po ay ayos na ang kontak ng paa ng thermal fuse sa kayang wire. Dahil yan po ay nasa gitna. Dahil pinaghati ko po yung isang wiring. Doon ko po nilagay yung pinakapaa ng thermal fuse. Yan. Tapos isa pa. Hatiin ko rin sa gitna. Tapos ilagay ko ulit itong paa ng thermal fuse. Ito pong aking pinapakita pong ito ay sa mga baguhan lang po. Dahil gusto ko rin pong pagbigyan ang comment po nila sa comment section na baka naman daw po pwedeng ipakita yung pamamaraan ko naman po ng paglalagay ng thermal fuse. Yan, ganyan lang po ang ginagawa ko dyan. Tapos ano po ulit dito sa taas. Yan, tingnan po mabuti kung yan ay ayos ang pagkakabit. Tapos ang sunod ay pasok po itong dalawang tube dito sa wire ng aking pinilipit dun sa thermal fuse. Dalawang tube ito. Yan, nilagay ko ito. Dalawang tube na ito. Yan, tapos nakaganyan po yan. Dito ko na lang po ito nilalagay sa ibabaw ng terminal niya. Yan, di yan. Kung mapapansin nyo po yung mga ibang binabaklas po natin,
dito po nakalagay po sa windings niya itong thermal fuse. Marami na po ako nabuksan yan. Pagka sobra pong init ng windings, ito pong thermal fuse ay dumidikit po dito sa windings niya, kaya nasusunog po yung motor. Imbis na yung thermal fuse lang po ang masunog o masira, nadadamay po yung windings niya. Kaya ang ginagawa ko naman po dito, dahil ito naman po ay subuko na rin po sa aking paggagawa. Ito po kasing thermal fuse na pagka po lumampas na yung temperature po ng motor dito po sa capacity po ng thermal fuse, na kasi ito po yung pangharang sa temperature po, dinidetect po nito yung init ng windings po. Pagka po medyo uminit na po yung motor, ito po ang bibigay. Kasi ano na po ito na-detect na po ng thermal fuse na umiinit na windings niya. Kaya po may thermal fuse. Yun po ang aking dito. Kaunting may paliwanag po sa inyo dito sa thermal fuse. Kaya ang ginagawa ko na lang po dito, nilalagay ko na lang po ito dito sa ibabaw, tapos nilalagyan ko nitong tube din, itong pinakaulo ng thermal fuse. Tapos dito ko po ito ikakabit sa ibabaw ng terminal. Yan. Tapos lalagyan ko po ng cable tie. Yan, pagka po sigurado po kayo na wala pong mahihila po na windings, dahan-dahan pong hilahin itong cable tie. Para may tali po na maayos. Yan. Tansyahin po yung hila kung hindi na gagalaw yung thermal fuse na yun sa ibabaw. Yan, ay kabit na yung isang cable tie. Kailangan na isa pa. Tali na cable tie. Yan na po gagalaw yung thermal fuse dyan sa ibabaw. Tapos putulin ko na itong cable tie na dalawang nilagay ko ang dulo. Yan. Tapos isa pa dito, isa pang cable tie para malinis po ang ating wirings. Tapos lagyan ko pa dito na isang cable tie. Yan, ayos na. Putulin din itong dulo na ito. So yan na. Ito na po yung dalawang linya ng thermal fuse. Tapos tingnan natin po kung may continuity yung aking dalawang wire ng thermal fuse. Aking muna pong titesterin. Yan, tingnan nyo po kung gumalaw o pumalaw ang aking tester. Ayun, okay po. Ibig sabihin, ayos yung pagkakakabit ko ng wire sa paa ng thermal fuse. Tapos ang sunod ko naman po uling gawin dito, ito pong isang wire na galing po sa paa ng thermal fuse, itatap ko po dito sa common na galing po sa linya po ng windings. Ito pong isang wire na ito. Yan. Kasi po yung speed na 1, 2, 3 ay nakatap po dito sa rotary switch. Yan. Ilalagay ko muna po ito. Akin po didikitin po ito. Tapos ito naman pong isang ito, dito ko po itatap dito sa linya ng capacitor na isa dito
Para po malaman kung nasan po yung common nito, kailangan po ay ilagay po natin dito ang isa, diba? Tapos dito dapat po ang resistance ng linya ng capacitor ay mas mataas po sa resistance po ng number 1 nya, kagaya po nito. Dito ilalagay po ang test probe dito sa common. Tapos ang number 1 po nito, itong kulay pink. Yan. Yan ang palo po ng tester niya sa number 1. Tapos dito sa linya ng capacitor, ayun, mas mataas po ang linya ng capacitor sa kaysa 1, 2, 3 niya. Dahil ang resistance po ng 1, 2, 3, ang number 1 po mataas ang resistance, tapos number 2 mas mababa, tapos number 3 pinakamababang resistance. Ganyan lang po ang pagkakabit ng thermal fuse sa electric fan, sa windings na electric fan. So yan, ganito na po ang forma ng pagkakabit po ng bypass, pero may thermal fuse pa rin po. Yan, yung isa po, yung pong linya ng capacitor naging dalawa po yung isa, tapos yung common ay naging dalawa din po ang wirings niya. Yan ang aking pong pagbabahagi lang po ngayon ay dito lang po, kaya ito muna po may ipakita ko po sa inyo. Pasensya na po sa nag-request o nag-comment sa akin na kung paano daw po ang pagkakabit ko ng thermal fuse, kung ngayon ko lang po na ipakita. Yung pong iba pong paggagawa po dito, kagaya po ng pagpapalit po ng bushing at saka pag-assemble ko po, hindi ko na po ipapakita. Babalikan ko na lang po kayo pagka na-assemble ko na po lahat yan, kung ano man yung pyesa na papalitan ko po. Kagaya din ng capacitor, papalitan ko rin po yan ng bagong capacitor, saka yung bushing. Babalikan ko na lang po kayo pagka ipa-final testing ko na po ito. Dito po ay natapos ko na pong gawin ang Airfinity na stand fan. Ang ginawa ko po dito, napalitan ko na po ito ng bushing na dalawa. Ayan po yung dalawang bushing. Tapos pinalitan ko na rin po ng bagong capacitor. Ayan, hindi ko muna po tinakluban yan. Ayan po ang capacitor niya na bago na ikinabit ko. Ayan, naitap ko na po lahat ng ano yan, mga wirings. Final testing ko na po ito ngayon para makita nyo po na nagawa ko po itong stand fan na Airfinity. Una ko pong gawin ay pihitin ko po yung rotary switch dito po sa likod sa number 1. Kaya umikot na po ang hélice nya. Umikot agad, ayos na po, freewheeling ito. Tapos sunod ko pong gawin, pihitin ko po rotary switch sa number 2. Tapos number 3. Kaya tapos ating pong swing para makita nyo po nagsoswing ang stand fan na ito. Pindutin ko po ang ano po dito, oscillation knob. Yan, nagsoswing na po yan. Ayos na po, tapos steady ko ulit. So hanggang dito na lang po ang vlog ko sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po, pinatutunan po kayo, baka pwede ko yung pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell na nilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bagong pong video na i-upload. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat po ng silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods, mga ma'am or mga sir. God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa mga araw-araw